beloved Boss Mike Cervera. Ngayon, nako, eto na. Ang dami lang nag-content nito itong Smartmatic. Eto ngayon, alam niyo mga boss, eto bigyan natin yung opinion natin dito. Service provider. Yan na. Sabi ko nga sa inyo, yung dating nagtatanggol, ngayon, kumakahol. Dating kakampi, ngayon, hindi na. Tuloy natin. Magkakaroon na ng bagong service provider ang COMELEC sa susunod na eleksyon matapos i-disqualify ang Smartmatic. Apektado raw kasi ang integridad ng halalan dahil sa isyu ng katiwalian sa kumpanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Hindi na pwedeng sumali sa 2025 midterm elections at sa mga susunod pang halalan ang service provider na Smartmatic. Matapos silang tuluyang i-disqualify ng COMELEC na lumahok sa anumang procurement na may kaugnay sa eleksyon. Taong 2010 nang unang kunin ng COMELEC ang Smartmatic para mag-supply ng vote counting machines at iba pang gamit sa kauna-unahang automated elections sa bansa. Mula noon, naging regular ng service provider ng COMELEC ang kumpanya tuwing halalan. Iyon nga lang nadawit ang pangalan ng kumpanya sa isyu ng umano'y money laundering at panunuhol kay dating COMELEC chairperson Andres Bautista na iniimbestigahan sa Amerika. Inakusahan kasi si Bautista na nagtayo umano ng mga foreign shell company para paglagakan ng perang sinuhol umano sa kanya ng Smartmatic para silang piliing mag-supply ulit ng vote counting machines sa 2016 elections. Bagamat hindi pa naman napapatunayan, iginiit ng COMELEC na malaking dagok sa integridad ng halalan ng isyu kay Bautista at sa Smartmatic. Sabi naman ng Smartmatic, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng resolusyon. Pero disappointed sila sa desisyon ng COMELEC na i-disqualify sila sa bidding. Anila, 23 taon na raw na malinis ang record ng kanilang kumpanya. Kung si dating DICT Secretary Eliseo Rio Jr. naman ang tatanungin, masaya raw siya sa naging desisyon ng COMELEC. Isa si Rio sa mga naghain ng petisyon noong Hunyo para questionin ang umano'y irregularidad sa transmisyon ng mga boto noong 2022 automated elections. We are happy. Hindi na. Eto na ngayon, alam nyo, ako, sang-ayon ako dyan. Tama yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na yan at nung kung sino man yung may pakana dyan sa pagtanggal na dyan sa Smartmatic. Di ba? Yung dating manananggol na sinasabi ko sa inyo, ngayon kahol ng kahol tulad ni Glenn Chong, di ba? Ang sinasabi niya, nandaya daw si Pangulong BBM noong nakaraang halalan. Diyos ko, napakahirap paniwalaan. Di ba? Napakahirap paniwalaan yung gano'n na paano mo madadaya yung dami ng tao na yon, di ba? Sobrang dami ng tao. Ngayon, eto na. Ngayon, gagamitin na naman daw itong Smartmatic ng COMELEC para mandaya. Previous, yan yung binabanatan. Meron pa silang parally-rally dyan sa may bandang Maynila, di ba? Nangawa sila ng ngawa. Ewan ko ba dito kay Glenn Chong? Bakit ka ba nagkaganyan? Wala bang naibigay sa yung posisyon? Tatampo ka ba? Ako nga, wala Hindi ako nagtampo. Masaya pa ako. Diba, no? Gusto naman, ang gusto niya lang naman dyan. Ang gusto niya, di ba, yung pagbabago? Ang gusto niya, hindi Yung personal na interest ninyo yung gusto niyo. Ngayon, hindi niyo nakuha. Titirahin niyo na ngayon. Matapos yung ikampanya, matapos yung araw-araw na samahan sa mga rally, sa mga meeting de avance, ngayon, tinitira nyo na. Kung ano-ano na yung pinagsasabi ninyo na ngayong darating na mga susunod na halalan ay gagamitin ang Smartmatic para mandaya ulit. Biglang tinanggal. Hindi na pinasali. Paano ngayon? Magagalit din. Galit pa rin sabi ni Baby Sara, di na-appoint sa gustong posisyon. Baka ang gustong posisyon 69. Sa number 69 Street, Malacanang. Ay, nako. Di ba? Padlock na daw, yung Smartmatic. Sayang naman.
Yung mga gamit, ipamigay na lang, ano. Yun na nga eh. No, paano ngayon yan? No? Sinasabi, ang daming sumakay dyan ng mga kaibigan ko, ha? Na mga, nandaya, ganito. Diba, sinakyan din ng mga DDS vlogger yon. Nandaya pala eh, nandaya. Ang ending, paano pa mandadaya? Sasabihin na naman nila, hindi, siguro hindi nagkasundo. Hindi nagkasundo sa presyo, kaya tinanggal yung Smartmatic. Yung ipapalit ang kakutsaba nila. Alam mo, wala nang wala nang ilulugar si Pangulong Bongbong Marcos sa katulad ninyo. 'Di ba? Yung mga paano ba naman wala na nga, hindi na nga kasali, maliwanag na Alam ka naman hindi sumingaw 'yan. Diyos ko, alam mo may banat na lang, may banat 'di ba? May pukol na lang, may pukol kahit bulak, ipupukol kahit wala nang tama. Ay, naku, buhay talaga ng buhay ng mga tao dito sa Pilipinas. Sa ating mga politiko, wala na tayong ginawa kundi bantayan yung mga lintikan na yan. Naghiwalay na lahat si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Diba? Sabi ko sa inyo, maghiwalay. Di ba naghiwalay, diba? Ganon talaga. Walang forever, sabi nga nila, diba? Kaya pag natagpuan nyo na yung taong nandiyan dyan lagi para sa inyo, wag nyo nang pakakawalan. Ganon yun. Yung taong hindi kayo ipagpapalit kahit na kayo'y, kahit kayo'y walang-wala na. Tanggalin nga natin pagmumukha ni Boss Eliseo. Yan. Alam nyo yun, maiba naman tayo, puro politika. Dito naman tayo, showbiz chismis nga. Hayaan na natin sila mag-away-away. Ganon din naman yan. Pare-pares din naman. Sabi ko, pare-pares naman magnanakaw yan. Sabi ni Boss Nora Elong, robot, boyfriend or girlfriend nga. Kaya nga, robot na lang. Hindi! Robot Hindi talaga yan. Kaya lang, wala namang pakiramdam. Hindi ka naman maroromasa ng maayos. Diba? Sabi ni Baby Sara, naging showbiz na. Ayun na nga, mga boss. Maging aral sa inyo yung nakikita natin sa paligid natin. Hindi yung pagka may nakita kayong chichismis nyo lang. Hindi. Gawin yung aral sa buhay ninyo, sa pang-araw-araw na ginagawa ninyo. Tulad yan, meron kayong jowa dyan, boyfriend, asawa, diba? Na loyal sa inyo. Abay, kung ako sa inyo, ngayon pa lang, yakapin nyo na. Dahil napakaswerte nyo. Wala na. Mabibilang mo na lang sa daliri kong isa ang loyal. Ang loyal na kilala ko, 3 na lang. Diba? Si Jack. Si Jack sa Titanic, diba? Tapos, si Romeo, sa Romeo and Juliet, yan. Yan yung mga loyal. Diba? Lahat yun, patay na. Yung pangatlo, nahirapan na akong huminga. Baka mamatay na rin ako. Ay, nako. Paying isa, sabi ni Mylene B, na loyal. Bakit? Wala? Bay, marami dyan sa pinalalagyan mo, Huwag kang dyan. Ang dami-dami dyan. Ganon dapat. Di ba? Teka muna, alam nyo sa totoo lang. Pagod ako galing trabaho kasi dito nagtatrabaho ko, utusan ako dito sa kinilalagyan ko. Dati ako nag-uutos-utos nung nasa Pilipinas ako. Pagka nasa dito tayo sa ibang bansa, syempre tayo yung uutosan, ganon. May boss tayo. 'Di ba? Pare-paras tayo, may boss. Teka nga muna, sino pwedeng umakyat dito, makapagkwentuhan tayo. Ito si Papa B, parang okay ito kakwentuhan Teka. Ayan. Yun. Our beloved Boss Mike Cervera.